Nakahandang depensa ng Amerika ang Pilipinas sakaling umatake ang China. Yan po ang binigyang diin ni US President Joe Biden kasunod ng nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Nagbabalak din ang Department of Justice na kasuhan ang China sa International Tribunal dahil naman sa pagkasira ng ating mga bahura. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement with the Philippines is ironclad. Dalawang beses pang binigyang diin ni US President Joe Biden ang aniyay ironclad o matibay na alyansa ng Amerika at Pilipinas. Sinabi niya yan sa joint press conference sa White House kasama si Australian Prime Minister Anthony Albanese. Partikular na binanggit ni Biden ang nangyari sa kamakailang banggaan sa dagat ng mga barko ng Pilipinas at China. Aniya, nakahandang dumipensa ang Amerika para sa Pilipinas. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke our mutual defense treaty with the Philippines. Buwelta naman agad dyan ni Chinese Foreign Spokesperson Mao Ning. Wala raw karapatan ng Amerika na makialam sa problema ng China at Pilipinas. Ang pangako aniya ng Amerika na dumipensa para sa Pilipinas ay hindi dapat makaapekto sa soberanya at interes ng China sa pinag-aagawang teritoryo. Dito naman sa Pilipinas, may nilulutong bagong kasong isasampa sa International Tribunal laban sa China. Partikular na ang environmental crime case tungkol sa mga binalahurang bahura sa ating exclusive economic zone. Para mapalakas ang kaso, nakipag-usap si Justice Secretary Boying Remulla sa mga eksperto. Kabilang dyan sina International Environment Law Expert Attorney Antonio Oposa, PCG Spokesperson for the West Philippine Sea Jay Tariela at dating Supreme Court Justice at Solicitor General Francis Ardalesa na siyang nanguna sa naipanalong arbitration case ng Pilipinas laban sa China. Humingi kami ng advice sa mga legal experts katulad nila kung paano namin bubunuin ang aming pagnanais na maghain ng kaso sa isang international tribunal tungkol sa environmental problems na nangyayari sa atin. Ayon pa kay Remulla, sapat ang mga ebidensyang nakalap ng Pilipinas para panagutin ng China sa pagkasira ng ating yamang dagat. Napag-usapan din ang paggamit sa kaso ng terminong Sea of Asia imbes na West Philippine Sea o South China Sea. Hindi lang sambayanan, kundi sanlibutan. Yung buong mundo ay isang sistema lang ng kalikasan. Kaya dapat kung ano man ang nangyayari sa ating bansa ay makita rin ng buong mundo na maaaring mangyari sa kanilang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.